Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Ako si Neneng, taga Puerto Princesa. Taong 2005 nang mangyari ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang gabi sa isang hotel sa Maynila na may 30 palapag. Galing kami noon ng anak kong si Maymay sa biyahe. Pagod na pagod kami, kaya pagdating sa hotel, agad kaming nagpahinga. Kinaumagahan, pagising ko, nakita ko ang mensahe ng anak ko sa cellphone. Ma, pagising mo, diretso ka na sa restaurant sa 6th floor. Para makapag-breakfast na. Hindi na raw niya ako ginising dahil alam niyang pagod ako. Kaya nag-ayos ako, naghilamos at pumunta sa elevator para bumaba sa 9th floor. Pagbukas ng elevator, may matandang babae na galing sa itaas na sumakay din. Tahimik lang siya, ilang sandali pa. Biglang nagsipasok ang maraming estudyante. Masigla, maingay, parang nagbibiruan. Napaisip ako kung may seminar o may field trip siguro sa hotel. Natahimik lang ako habang binabaybay namin ang bawat palapag. Pagdating sa 6th floor, nagunahan silang lumabas, nagtakbuhan, papunta sa restaurant. Hinintay ko muna silang maubos bago ako lumabas. Pero bago ako makalabas ng pinto, hinawakan ako ng matanda sa braso. Sabi niya sa mahinang tinig, "Kita mo rin ba sila, iha? Sila yung mga kabataang namatay sa ozone disco. Mga kaluluwang hindi pa matahimik hanggang ngayon." Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Paglingon ko, wala na ang mga estudyante. At pagtataka kong naisip kung saan sila napunta. Ako na lang at ang matandang naiiwan. Pero paglabas ko ng elevator, bumaba na rin ang elevator na sinasakyan ng matanda. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Hinanap ko sa cellphone ko kung ano ang tinutukoy ng matanda at doon ko natuklasan ang trahedyang nangyari noong ika-18 ng Marso taong 1996, ang ozone disco fire sa Quezon City. Noong gabing yun, puno ng kabataan ng disco club. Maraming mga estudyante, mga bagong graduate, nagsasaya. Pero bandang alas 11 ng gabi, isang spark mula sa electrical wire ang naging sanhi ng sunog. Ang lugar na dapat ay para lamang sa 35 katao ay napuno ng mahigit 350. Nang magsimula ang apoy, akala ng iba ay special effect lang. Hanggang sa kumapalang usok at nagpanik ang lahat. Ang labasan ng disco ay isa lamang at ang pinto ay nakabukas papasok sa halip na palabas. Kaya marami ang naipit at naupos sa usok bago pa man makalabas. Nang matapos ang sunog, 162 katao ang nasawi. Karamihan ay mga kabataang may pangarap pa, samantalang nasa 75 ang nasugatan. At marami ang hindi na makilala dahil sa tindi ng sunog. Sabi ng matatanda mula raw nung nangyari yun, may mga taong nakakita ng mga kabataang anyong estudyante. Nakatawa, nagbibiruan, o tahimik lang na tila naghihintay. May mga kwento ng hotel guest na nakakarinig ng tawa o musika sa elevator kahit walang laman. At minsan daw, may mga kabadaang nakikitang nakatingin sa salamin. Pero paglingon mo, wala naman talaga. Naalala ko tuloy yung mga estudyanteng kasabay ko kaninang umaga. Ang saya nila pero parang may lungkot sa mga mata. Ngayon naiintindihan ko, baka sila nga iyon. Baka minsan, dumadalaw pa rin sila. Dala ang alaala ng gabing hindi sila nakalabas ng apoy. Simula noon, tuwing may maririnig akong tawa ng kabataan o makakakita ng grupo ng estudyante sa elevator, napapangiti ako hindi dahil sa takot, kundi naaalala kong sila'y minsang nabuhay, nagsaya at nagmahal bago sila kinuha ng trahedya. At sa tuwing nagdarasal ako, sa tuwing gabi, sinasama ko sila sa aking panalangin sapagkat kahit nawala na sila sa mundo,
Naniniwala akong hindi tuluyang nawawala ang mga taong minsan ay naging masaya. Sa parehas na hotel, naibook si Adrian, isang negosyante na mula sa Cebu. Ibinook siya ng kanyang company roon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mahabang araw ng kanilang meeting, sumakay siya sa elevator patungo sa kanyang kwarto sa ika-12 palapag. Kasabay niya ang isang grupo ng mga tila magkakaibigan, 3 babae at 1 lalaki na masiglang nag-uusap. Nakasuot sila ng mga damit na parang pang-disco, makukulay na naka-crop top, maong na palda at ang lalaki ay naka-leather jacket. Tila galing sila sa isang party. Napangiti si Adrian sa kanilang sigla. Ngunit napansin niya ang isang kakaibang amoy, parang amoy usok at sunog na plastik. Mabilis na nawala ito. Sa ika-6 na palapag po ba kayo? Tanong ng isang babae na may malungkot ng ngiti. Hindi, sa 12, sagot ni Adrian. Sayang, sagot naman ng isa. Sama-sama sana tayo. Nagtatakang tumango na lamang si Adrian. Nang magbukas ang elevator sa ika-6 na palapag, ang buong grupo ay lumabas. Ang kanilang mga yapak ay walang tunog bago tuluyang magsara ang pinto. Ang babaeng huling lumabas ay lumingon at kumaway sa kanya. Ang kanyang mata ay tila humihingi ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang iglap, biglang naramdaman ni Adrian ang matinding lamig. Kinabukasan sa loob ng lobby, nagkukwentuhan ang ilang mga guest sa harap ng reception. May nagsasabing may narinig silang mga tawanan at musika sa kalagitnaan ng gabi mula sa walang laman na hallway sa ika-6 na palapag. May isang babaeng turista na nagsabing nakakita siya ng grupo ng mga kabataang papasok sa isang conference room na sarado na ng ilang taon. Nang marinig ni Adrian ang mga ito, naalala niya ang grupo sa elevator. Akala niya ang mga grupo na ito ay papunta lamang sa restaurant. Pero doon niya naisip na anong oras na nga ba iyon at sa malamang ay sarado na ang restaurant. Naitanong niya sa patandang security guard. Sir, ng guard. Umuntong hininga. Marami na pong nakaranas niyan lalo na sa elevator. Papunta sa ika-6. Dati kasi malapit dito ang Ozone Disco. Ozone? Ulat na tanong ni Adrian. Oo sir, noong 1996, doon nangyari ang malagim na sunog. Maraming kabataan ang namatay. Naroon pa rin sila, sabi-sabi. Mga kaluluwang naghahanap ng kanilang mga kaibigan o kaya'y naghihintay na makarating sa kanilang patutunguhan. Biglang naalala ni Adrian ang mga detalye, ang mga makalumang estilo ng pananamit ng mga grupo, ang amoy ng usok at ang kanilang hiling na sama-sama sana tayo. Naupo siya sa isang sofa, nanlalamig. Nang gabing iyon, muling sumakay si Adrian sa elevator. Mag-isa siya. Nang dumaan ito sa ika-6 na palapag, bigla itong huminto at nagbukas. Umambad sa kanya ang isang pangitain. Ang hallway ay puno ng mapanakit na pulang ilaw. At sa malayo ay may mga anino na sumisigaw at nagmamadaling papalayo. Habang ang amoy ng nasusunog na goma ay pumuno sa hangin. At sa loob ng isang saglit, parang narinig niya ang malakas na tugtog at mga halinghing ng pagdurusa. Mabilis na pinindot ni Adrian ang pinto ng elevator para isara ito. Ngunit bago ito tuluyang magsara, isang batang lalaki ang biglang sumilip sa loob. Ang mukha ay puno ng pangungulila. Pasensya na, bulong ng kaluluwa. Akala ko, kasama ko sila. At ang elevator ay muling umakyat. Iniwan ang ligaw na kaluluwa sa kanilang walang katapusang paghahanap sa pagitan ng mga palapag ng kasaysayan at alaala. Mula noon, naging madalas nang gamitin ni Adrian ang hagdan mula sa ika-5 palapag pataas dahil alam niya na sa hotel na iyon, ang ilang mga elevator ay hindi lamang nag-uugnay ng mga palapag kundi ng 2 magkaibang panahon. Ang mga pasahero nito ay hindi lamang mga buhay, kundi pati ang mga kaluluwang hindi pa rin makalabas mula sa apoy ng isang nakaraan.